Hi guys! Ito ako ngayon sa labas. Mamumutol tayo ng malunggay kasi magwi-winter na kaya ang hahaba ng malunggay every year kasi, no, every year. Pinuputol ko yung mga malunggay ko para magkaroon ng bagong usbong, bagong dahon. Ito po, ayan ang hahaba na po. Yan. Puputulin natin at ngayon, ang gagawin ko dito, ilalagay ko sa plastic bag at ipi-freeze. Yan. Para hindi tayo maubusan ng malunggay. Dito rin, ito malaki na yung lychees natin, no? Dito rin, meron din tayong malunggay na kailangan nating putulin. Ayan, tumahaba na po. Parang uulan pa yata, namulaklak na eh. So, ayan guys. Kaya, gutom na naman. Kapapakain ko pa lang pero lumaki na yung ano ko, yung kay Mito. So, ito nood kayo kung paano akong mamutol ng malunggay, no? Kaya lagay natin ito dito. Putulin natin yan. Tapos, sinisave ko yung mga dahon. Dahil nga, anuhin natin, himayin natin yan mamaya. Tapos, tinitignan ko rin yung mata. Kung saan siya uusbong uli para lalabas na naman yung bagong usbong na dahon. No? So, may mata dito para dito siya uusbong. Yan, trabaho ni MC. At sobrang haba. Kinakain ng tilapia yung mga dahon. Kaya papakain ko sa kanya yung mga lumang dahon. Pero itong batang dahon na to, yan ang hihimayan ko yan. So, lagay natin dito yan. Kita mo, yung mga dahon na to, papakita ko sa inyo. Yan. Kakainin ng mga tilapia po yan. Yan mga pinapakain ko sa tilapia, no? Nihima yan. Pinakain nila. Ayan, oh, naglundagan na sila, oh. Kasi ang mga tilapia ay mga vegetarian. Na mga, ayan, oh, anak ko. Ayan, kung makita nyo lang, tuwan-tuwa sila, oh, ayan. Kinakain nila, oh, ayan, oh. Ayan, oh. Ayan. Kinakain ng mga isda ang malunggay. Vegetarian guys ang mga tilapia. So lalagay ko yun dito yung mga tangkay. Yan. Okay, balik ulit tayo. Mamutol muna tayo, ha? Ito papakain ko sa kanila yung mga ano,
Wala na, ubos na yung malunggay. Yan ang mga pinapakain ko sa malunggay, sa mga tilapia ko, mga gulay. Healthy. Haba. Ang haba. Ito yung mga hinihimay ko, sinisave ko mga yan. So, pagkain ulit tayo ng tilapia. Marami pa ako mga malunggay, ang mga alokbati dito tumutubo. Pero matanda na yan eh. Nagkakagulo na yung mga tilapia, no? Yan ang sinisave ko. Aray. Ito yung mga tangkay, tinatanim ko rin pero marami na ako eh. Ano, naupos na yung pinakain ko. Ito, dagdag. Tapos ito, itanlad natin, bubunutin natin yan kasi marami na akong bago.
Yan, malinis na. Yung isa naman. Sisira na yung ano ko. So, ayan. Hakutin ko muna itong ito.
para sunugin. Aray. Ito, himay-himayin ko to. So, meron pa tayong ito bubunutin ko, itong tanlad na to. Dali lang ha. Ayan, binunot ko na yung tanlad na matanda na. Marami akong bagong tanlad na yan, gaya nito, ayan. Pag matanda na yung tanlad, bunutin, tapon. So, meron pa akong tanlad dyan, oh. Tapos yung mga, yan, nagtanim talaga ako ng ampalaya, pang munggo. Dahon. Tapos, ayan, oh, yung bagong usbong na, malunggay. Tapos, itong midget kong kalamansi. Meron din akong tinanim doon sa kanto. So, dito naman tayo. Yan. Ito ang puputulin natin. Yeah. Mahaba na. Lagpas na ng kuryente. So, ngayon ang gagawin natin, tanggalin natin itong mga stick. Tigas ah. Ayaw gumalaw. Pag hindi ko kasi nilagyan ng stick, tutumba sa hangin. Alam mo naman dito, meron tayong mga malalakas na hangin. Malapit tayo sa beach. Oh, init. Ayan, dito ko siya puputulin. Yan. Para mag-umpisa sa baba, yung bagong usbong. Ay, naku. Ayaw bumigay. Ano na lang ito, babaliin. Baliin ko na lang. Para dito sa baba, ang tubo ng mga bagong usling branches niya. So, hanap ako ng mata. Mata na, ayan, mayroong mata na pwedeng tutubuan ng bagong usling. So, dito ko siya putulin. Oh, Diyos ko Lord. Dahan-dahan, MC, dahan-dahan. Ayun. Dalawa pala ito. Kaya pala mahirap. Ayun. Okay. Naku. So,
sumabit na sa electric. Oh. Ito nabali na to. Sayang to eh, pagkain ng tilapia. Kainin ko muna yung mga tilapia ko. Ay, hinihingal ang lula.
May bunga siya, oh. Marami na akong nasave na mga bunga pagtanim. Kinukuha ko lang yan sa lingsing. Wala na. Alam niyo guys, may mga bulaklak. Masarap yung bulaklak ng malunggay. Baka hindi niyo alam yan, ha? Linisin niyo lang kasi may mga bugs. Gasan niyo. Masarap ang bunga ng malunggay. Parang takway. Okay, masarap talaga. Sa munggo. Oo. Yeah, harvest tayo. Ganito kalaki guys. Ayan. Ito parang sitaw. Ganito kalaki yung bunga ng malunggay. Napakasarap yan. Sa gata. Pinagpakuwisan ng lula ninyo. Oh, masyadong humid dito sa labas. Oh, pati yung mga bulaklak yan. Masarap yan sa munggo. Okay, ito yung na-harvest natin dito sa isa. Yung kabila naman,
hihimayin din natin, ano? So, yan. Ito, yung puno na to, after winter, uusbong yung mga bagong tangkay niyan, no? Uusbong yan. Laki-laki na rin yung bayabas ko, oh. Yung ating ginger, luya. Yeah. Okay. Dito tayo sa kabila. Oh, sige, upo na lang ako dito, ha? Buhay ni MC dito sa Amerika. Ayan, pag nagtanim tayo, kailangan matuto tayong magtanim, mag-harvest, i-blanch. Halimbawa ng yung mga alokbati ko, tapos ko nang na-harvest mga alokbati ko at mga saluyot. Pati yung sitaw. Nagtanim ako rin sila konti lang ang bunga, pero blanch, naka-blanch na po 'yon, no? So, una lang ako dito. Maghihimay tayo ng malunggay. Pasensya na kayo, ha. Ito buhay sa Amerika. Maganda lang dito sa lugar ko ay parang Pilipinas. At marami tayong matatanim dito na tumutubo na pang Pilipino. Aray, nakagat ako ng parang lamok. Tawag dito no seams. Yung hindi mo nakikita na maliliit namang nangangagat. Ay. Yan ang hihimayin natin. Ilagay natin. I-freeze natin yan. Okay. Ngayon, hindi mo na yung... Dati-rati, binablanch ko siya. Yung sa Bisaya, pakuratan. Yung biglaang paglagay mo sa kumukulong tubig, tapos hain kagad. Blanching ang tawag doon. Tapos, yun yung binibili sa Filipino store. Mga blanches, malunggay yun. Pero, pwede mo rin siyang ilagay sa ziplock bag at i-suction mo yung hangin. So, ganun din ang kalalabasan nun pag nilagay mo sa gulay, sa ilauoy ba. Ganon din, walang pagkakaiba sa blanching at yung basta mo na lang siya i-freeze na ganito ang niya, diretso mo siya sa freezer. Ziplock. Kaya para ring fresh na malunggay ang ginagamit mo. Oo, si MC matyaga, no? Matyaga ako. Mahilig ako magtanim. At umaapak ako ng mga puti kung saan-saan. Kaya yung mga, ako dito naglilinis sa labas ng bahay, nagkakat ng mga grass, nag-i-edging, lahat-lahat yan. Balik trabaho na asawa ko. Punta ng trabaho, uwi, tapos wala na. Wala naman din akong ginagawa sa bahay, kundi ganito lang. So, dalawa lang naman kami. At hindi naman kahirapan yan, no? Buhay asawa. Hindi, kung dalawa lang kayo, wala kang anak na inaalagaan. Ganun lang yun. Hindi mahirap na trabaho, napakadali. Kaya walang dapat i-complain, dapat mag-appreciate tayo na meron tayong jowa, meron tayong asawang naghahanap buhay. Appreciate natin sila. Alagaan yung asawa natin.
At kung medyo ano na yung pananamit, alagaan, turuan mang damit, bilhan natin ng damit. Ibig sabihin, turuan nating manamit yung asawa natin. Katungkulan natin bilang asawa mga yan, no? Ang trabahong babaeng asawa, turuan yung asawa natin. At para respetuhin din tayo bilang asawa, at huwag tayo mabunganga. Ayaw ng mga lalaki, no? Ang mga nager na asawa. Ayaw niyan. Totoo lang. Kaya maraming nagkakahiwalay dahil sa pagiging nager ng asawa at makontrol, no? Ang mga lalaki kasi ayaw nila ng nager at mga controlling na babae. Kasi pinakasalan ka para mag-alaga sa bahay at pagdating naman na kailangan mo sila, nandyan lang sila. Kaya, gano'n na lang. Sobrang pagmamahal ng asawa ko sa akin dahil marespeto kasi ako. Saka hindi ako nakikialam sa mga wallet nila. No, hindi. Tapon ko muna to. So, ito na. Ito na yung pangalawa nating batch na ating hihimayin. O, di ba ang dami? Hatid ko muna ito sa kabila. Ayan. Tapos na akong pruning, tawag dito pruning sa malunggay ko. At babalik tayo sa labas dahil magha-harvest ako ng dahon ng malunggay. Harvest tayo ng dahon ng malunggay. Sobra talagang ano yung humid sa labas. Kaya ma-shower ako after this. In fact, pang tatlong shower ko na ngayon today. Dahil dami ko kasing ginagawa sa labas. After na nag-ilis ako. So ito, may dala kong basket. Magluluto ako ng munggo mamaya. At kuha tayo ng dahon ng dahon. Ito. Ayan dahon. Yung batang dahon ha. Ano tong klaseng ito? Indian ano ito eh. Indian asan ka na ba? Indian bitter melon, ang palayang Indian na mapait. Masarap talaga ito sa ano. Oh my God. Masarap talaga nito sa munggo. Kaya ko tinanim ito dahil nga para sa munggo. Hindi para sa ano, bunga. Kasi kung bunga lang, bibili na lang ako sa tindahan, ano.
Yung dahon ang masarap nito. Sarap kaya ng buhay ko na ganito, no? Tanim-tanim, may harvestin. At para magpa-apekto ako sa mga bashers, no way. No way! At least yung buhay ko, mas mabuti pa sa buhay nila, maligaya ako. Sila hindi. Diba? Meron tayong inaani. Matyaga ka lang, meron tayong aanihin. No? Tyaga lang. Taray. Sarap, oh. Niningat-ngat ko siya, masarap. Ampalaya. Sarap dito yung ano, yung dulo. Para alokbati. Na mapait-pait. Tama na siguro ito. Ako lang naman kakain. Tama. Saka hindi namunga kaya yung ano ko, sikwa. Sama loob ko dyan. Dahil nga, grabe gastos ko sa tubig dyan para tumubo. Tapos hindi siya namunga, guys. Ngayon, guys, ito pakita ko sa inyo, ha. Kung wala kayong alokbati at nag-craving kayo ng alokbati, ito tinatawag naming asiman. Okay? Ito ay parang alokbati. Kung meron kayo dito, sa bakura ninyo, huwag nyong tanggalin. Ako tinatanggal ko kasi meron akong alokbati. Ito. Ito ang tawag na asiman. Para itong alokbati, ayan, oh. Halo mo yan sa munggo. Isasama ko to sa munggo. Yung dulo lang, ha. Yan. Nakakain ito, guys. No? Oo, nakakain ito. Yan, ihahalo ko to sa munggo. Napakasarap nito. Parang alokbati.
Ang dami ko nito, talang pinagtatanggal ko siya dahil meron nga akong alokbati. Oh, matatanda na yung mga alokbati ko. Pati nga ano ko tawag nito. Pati yung ito nga dito oh. Dito oh. Yan oh. May mga alokbati pa ako dito. Ayan oh. Ayan. Mga natubo pa. Mga leftover na ito. Mga leftover na yan. Harvest ko na lahat yun. Paano? Di tapos na tayo. Maghihimay. Kuha lang ako ng kalamansi, no? Suka tayo ng kalamansi, guys. Ito. Ayan, oh, may hinog. Nalaglag na sa kahinugan. Sarap ito sa tubig, sa may ubo. No? Ang bango. Nako, dito sa Florida, kailangan magsipag ka. Sipag ang kailangan. Para meron kang ganito na-harvest natin. Yeah. Ito maliliit oh. So, harvest ko na siya lahat. Meron siyang hinog. Tama na yan. Paano magsasabon ako ngayon ng munggo? Lagyan ko ng, alam niya na, dahon ng ampalaya. Saglit lang tayo ha. So ngayon, ang gagawin natin, itong sangkatambak, sangkatirbang malunggay. Lalagay natin ito sa ziploc bag. At ipifreeze. Para buong winter time, bago umusbong uli yung mga malunggay ko, meron pa akong ganito, marami. Hindi tayo mauubusan. Hindi tayo mauubusan. Okay, saglit lang ha. Quick lang tayo. Mag-shower lang ako. Bye-bye. I'll be right back. Ayan, tapos na akong mag-shower. Yan. So, ngayon, mag-prepare ako ng gulay. Ba't ang dilim dito? Ito, marami tayong mga ziploc bag. Yan ang gagamitin natin na panglagay ng ating mga malunggay. Okay? Malunggay. Yan, siguro mga 3 bags. Pag na-squeeze mo na yung air sa ano na yan, sa malunggay na yan,
Worth 3 bags lang ito. Feels good. Fresh. Fresh tayo. Third shower of the day. No? Kaya, hindi pa ako nakapagluto. Ay, baby. Love you. Ako kasi nagpipress ako talaga. Pag ako gumagawa ng munggo, ito, ginagawa ko sa munggo ay, nasaan na ba yung munggo ko? Pinapalambot ko ang malaking bag ng munggo at hinati-hati ko yan at ilalagay ko sa freezer. Papakulo lang ako at tapos ilalagay ko to. Napakabilis lang guys pag nagpalambot na kayo ng munggo. Napakabilis lang talaga, no? So yung ating hihimayin ngayon ay ang pangsahog. Meron na akong mga naka-blanch na mga gulay. So, yan po ating gagamitin. Maliban dito, kasama dito ang ating, hindi kasama yung kalamansi. Hindi kasama yung kalamansi, no? Yung ampalaya, dahon ng ampalaya. Sarap po yun. Mabango. Yan. Mapait. Yan ang masarap. Napakapait talaga ng Indian ampalaya. Parang nag-aatubili tuloy ako kung ihahalo ko. Ito sobrang pait. Pero okay kung ang ampalaya gisahin, no? Pero itry ko lang siya. Itry ko lang. Pero halo ko tong asiman. Yan. So, dito natin hihimayin. Lagay natin ito dito, no? Yung dahon ng ampalaya. Gigisa tayo. Haluan natin ito ng tawag dito, hahaluan natin ang ampalaya ng, ampalaya, ang munggo ng daing, Spanish daing. Ang tawag dyan sa Spanish daing na yan ay bacalao. Okay, bacalao. Masarap talaga ito. Naku, Diyos ko Lord. Kasi malambot ito eh. No? Kaya, ewan ko, nag-aatubili akong gamitin lahat. Dahil nga, may kapaitan siya guys. May kapaitan. Okay. So, hugasan muna natin. Hugasan natin. Tapos pag magpait naman, siguro hindi ko naman kailangan kainin, no? At hindi naman papait yung munggo talaga, kundi ang dahon lang. Kasi sandali lang ito, hindi naman natin palalambutin ng husto ito. So, it is good. It's good for your body. Hugasan natin yung asiman natin. Masarap to asiman. Huwag nyo itapon pag nasa bakuran nyo. Alagaan nyo yan. Kasi yan ang replacement ng alokbate. Maraming mga benepisyo ito. Baka hindi nyo alam. Mas marami pang benepisyo ito kaysa alokbate. Yan. FYI lang ha. Maraming benefits yan. If you don't know. At kahapon guys, si MC ay nagpaksiw ko kahapon ng tilapia. Nag-harvest din ako ng tilapia kahapon at pinagpapaksiw ko. Ayan, yan po ang natira oh. Yan, natira ko. Paksiw na tilapia. Yay! Ang paksiw na tilapia ko.
Oh, so meron tayong munggo at saka paksi na tilapia. So magandang combination yan. It's good for your body. At lalong-lalo na, no, na dapat natin kainin. Mag-ingat tayo sa ating mga intake. Dahil tataba tayo pag hindi tayo careful sa ating mga sobrang intake sa katawan natin. Yung iba kumakain hanggang sumusuka. Kaya ingat. So, ang gagawin natin, kukuha tayo ng kaldero para magkisa ako ng ano. Gigisa tayo ng sibuyas at bawang. Buhay ni MC dito, ganito lang kasimple, no? At, kanya lang kasimple. Ngayon, pag gusto ko namang mag-munches, dahil nagugutom na ako, meron akong ginawa kahapon. Naglaga ako ng, ayan, dito sa refrigerator. Naglaga ako ng edamame. Edamame. So, yun mga kinakain ni MC. Gutom na ako. Yan. Oh. Hindi pa ako nakain. Dahil anong oras na 5 o'clock na. Five o'clock na siya. Kasi nga, nabisi nga ako doon sa labas kanina. So, ako, pinipris ko rin ang bawang. Okay. Ang bawang namin dito, wala nang ano. Kasi yung bawang madaling masira. Hanson si MC. Uy! Kala nyo Hanson ako. Papakita ko sa inyo kung anong ihahalo ko dito. Bakalaw. No? Bakalaw. Napakamahal po ng bakalaw. Imported ang bakalaw dito kasi hindi ito galing sa local area, kundi galing ito sa Spain. Itong bakalaw, ayan. May asin na ito. Ito, may asin na yan. May asin. Yan, May asin na yan. Ito'y parang cod. Cod yata ito. No? Yan. Ayan. Malaking cod ito. Maalat na to. Kaya ito ang hinahalo ko sa munggo. Napakabango. Kunti lang naman ang hahalo ko kasi ako lang naman, no. Ayan. Gasan natin.
napakamahal ng bakalaw guys kasi imported. Ay naku, mapunta pala tayo ng 1 oras. O sige na, tuloy ko na yung pagluluto ko guys. Thank you sa pagsama sa akin. Thank you sa pagpapanood sa aking video. Later, magkikita ulit tayo. Sinsya na pa sa yung buhok ko. Bye-bye!